Nasa linya ho muna si Malay Aklan Mayor Floribal Bautista. Kamag-anak kaya ito ng party list ng hindi, baka hindi kamag-anak. Opo, ito ho, may problema po ang isla ng Boracay sa mga brownout na nangyayari. Tulungan lang po natin sila ha para po sa kanila pong problemang ito. Magandang umaga po, Mayor. Yes, magandang umaga, Sir Ted Pelon, no? Of course, nanood at kinig sa iyong programa. Magandang umaga sa lahat. Damo nga salamat ha. Opo, go ahead. Good morning po. Mayor, ito nga pong brownout dyan sa Boracay. Gaano po kalawak ang epekto nito? At kailan pa po ito? Kasi kung matatandaan natin, last May, meron na sa mga balita itong reklamo ng sunod-sunod na brownout din po dyan sa Boracay. Yes, Mama. Actually, kung sa totoo lang, no, parang nasanay na ang Boracay sa brownout eh. Kaya halos mga establishment sa Boracay, halos may mga generators na yan, ma'am. Siguro Okay. mga 80 to 90% ng mga establishment sa Boracay ay puro niya may generators. Kaya nga, napakaingay, no? Especially mag-burnout. So, anyway, pag-usapan natin, hindi naman sure sa Boracay problema natin burnout, buong Pilipinas, palagi. Di ba? Pero, So, yun, anyway, kung regarding naman sa Boracay, yun lang. At itong early year na days na tuloy-tuloy every morning, every evening hanggang early morning. So, ilang araw yun. Kasi yung linya kasi, yung nasira kasi yung underground na linya ng Aquilco, nung nasa malapit yun sa ng airport, harapan ng airport sa pag-take off. oo. So, ang ginawa nila noon, nilipat nila yung linya sa beach. So, nalagay na sa beach yung poste, ito ang linya, okay na yun. Kaso lang, nangyari, itong bagong, yung bagyo na yung yung latest na bagyo, ay inabot siya sa high tide, inabot siya ng tubig kasi mababa. Kasi kung hindi pwede na lang itaas yan, kasi matamaan mag-take off ang aeroplano. So, mababa ang line, so naabot ng high tide. So, kahapon, ginawa nila, lagyan na ng insulator. So, ang problema naman, nalagay ng insulator, nasira naman ang linya ng NGCP. So, kaya yun, gabi, doon naman hanggang anong oras kanina yun. So, yun ang problema dito sa power supply sa not only sa Boracay but in other areas, meron talagang problema. Ano ba yan? Is that an NGCP problem o local po na na power ninyo, cooperative? Yung kagabi sa NGCP daw yun, din nasira naman yung linya nila. Aha. Opo. Ganito, Mayor ha. Opo. Mayor, to be frank about this issue, kasi hindi naman halimbawa yung mga tourist destination sa atin. Halimbawa po pag walang bagyo ha, pag sinabi ho natin Bohol, right? Some areas po dito po maging sa Cebu. Opo, even dito po sa Aurora, itong mga surfing areas natin, hindi naman dyan frequent ang brownout. Kasi kapag ho laging brownout, yung cost ng inyong mga resort tumataas. Pangalawa po, hindi ka naman pwede mag-operate ng generator ng napakahaba kasi baka masira. So definitely po, diyan may reklamo rin po yung inyong mga businesses sa brownout na ito, kaya nagrereklamo, Mayor. Ang tanong namin dito, Yes, sir. opo, ano ba ang ginagawa ninyo, Mayor, para po ma-resolve ito at ano ba ang tugon sa inyo ng mga government agencies na dapat tumulong sa inyo? Ay, actually, dapat sana under na sila ng ERC at saka itong DOE. Di ba? So, yun sana, at saka itong NIA, yung National Electrification Administration, yung tatlong agency sana mag-monitor dyan. Kasi ang sa amin dito is, yun lang, maprovide ng supply ng crudo yung mga establishment na hindi dapat sa kanyang generator, hindi sa makadiscoverable ng pollution sa paligid. Ay, siyempre, totoo yan na certain na hindi mo talaga mag-continue 24 hours yung mga generator. Siyempre, i-relax mo rin dyan yung mga ilang oras yan. Tama. So, wala namang ilaw. Okay, So, mahinto naman yung mga internet. So, talagang napakalaking epekto. At saka ang cost ng fuel, napakamahal. Correct. So, yun ang problema talaga natin sa ating industriya ng turismo sa Boracay. So ilang So, araw ano ko lang dyan, ilang araw na kayo diyan na Hindi naman yung nangyari yung continuous talagang for 3 days yun, na yung 3 nights talagang yung mataas nga ang high tide, kaya yung nagproblema. Sa morning naman may power yun. At saka sa gabi na naman. Kaya naayos na ng Aquilco, ang problema naman sa NGCP, naayos na naman.
Kanina ayun doon mga 2 a.m. or 3 a.m. may power na ulit. Anong sabi ng DOT dyan? Ng Tourism Department? Actually, Sir Ted, na-meeting na yan sila ng Department of Tourism. Palagi naman sila, mayroon namang monthly meeting, cabinet meeting, napag-usapan man palagi yan. Ano lang siguro, paiksingin talaga itong tatlong agency na to, na talaga magagawa, nagbigyan na ng instruction itong NGCP. Okay. Kasi pag NGCP kasi ang masira, napatagal na ayos. No? At saka, siyempre mayroon kaya nga nag-privatize natin yung panayan sa NGCP, yung opo. itong mga transmission Okay. binigayan from napukor. Pero tingnan, parang ganun pa rin ang nangyayari. So Opo, dapat sige. ay yung tatlong agency na to, ano bang liability ng NGCP in case na may ganyan na hindi nasunod yung sa time frame yung mga pinangako nila na dapat ganito, maayos naman ito. Hindi na Okay. ayos. So ano ba ang kanyang liability diyan? Sige, okay, sige. NGCP problem ho pala ito. Ngayon, sir, ilang buwan o ilang na po kayo? Panahon na kayo namomroblema dito? At kailan pa po ito nakarating po hanggang sa DOT and perhaps sa Office of the President? Actually, sa yung problema sa GCP, na may doon yan, nung 2017 pa yan na problema eh. And I think mayroong mga promisa noon na dapat last year, itong May 31, naayos na lahat sana yung mga linya na yan. Pero hanggang ngayon, parang hindi pa natapos. Okay, sige po. Ako lang po nagtataka, Mayor. Ang Boracay is the crown jewel of our tourism in the Philippines. Yung problema yan, di pa rin naaayos. Ay, naku, sorry po. Talagang Kaya nga, naiipon to. Tama kayo, Sir Ted, ay kung ganyang problema tes ko rin, di mas pa kayong problema. Opo, sige. So, sa ngayon po, may mga nanonood sa atin, kaya namin nalaman yan kasi may mga resort owners dyan na nagsabi sa amin, Ted, baka pwede mo kaming tulungan dito dahil yun nga po, yung iba daw po mga turista ay nagka-cancel kapag sinabi nung na ando doon na, nako, hindi, yung aircon hindi available lagi kasi nagba-brown out. Yan sinasabi po, kaya may mga nagka-cancel daw. Totoo yan, Sir Ted. Talaga nakapikto talaga sa negosyo sa Boracay. Siyempre, pag ikaw naman, kahit kayo siguro, burn out na naman doon sa Boracay. Kasi i-council mo doon talaga yung reservation mo. Di kawawa yung accommodation, yung room na na-cancel. O, sige. Especially ngayon, kung halimbawa, Sige, meron mga- ganito. Okay, yung sige po. Okay. meron kasi, Sir Ted, ano daw? Kasi meron sa Boracay kasi mayroong mga nagpupunta sa Boracay yung workation, nagtatrabaho, na bakasyon. Meaning, ina-online yun ng Internet. mga kanila. Internet. Paano ngayon, kung apply yung burn out, paano yung trabaho nila? Oo nga po. Sige. Yung talaga ang nakuha ng epekto doon. Sige, kung nanonood ngayon, sana po ang Malacanang, yung taga-monitor sa amin dito, baka meron kayong panawagan sa Presidente, baka kinakailangan pang mismong Pangulo na naman dito magpabida. Go ahead, sir. Yes, sir. Thank you very much, Sir Tim Pelon, of course, sa iyong programa. Na at least nabigyan kami ako ng opportunity na talagang mailabas na to. Ang ano ba talaga, ba't hindi maayos itong problema natin sa power supply, especially sa Boracay, which is ngayon bago lang tayo nakatanggap ng award naman sa World Travel Award, itong world's leading island destination. So tapos ito pang nangyayari. At saka nakaschedule pa naman bukas ang senior economic official ng mga ASEAN sa Boracay. Yes, tomorrow gagawin yun. ngayon, Oo. bukas. So laki ang epekto niya, nakakahiya sa buong ASEAN na sa TED. So yan ang panawagan ko sa ating kay Presidente PBBM na sana mabigyan na ng pansin ito na masulba na yung problema natin palaging burnout sa Boracay Island. Which is, ito yung ating prime at saka yung crown jewel of tourism sa buong Pilipinas, Sir Ted. Thank you very much. Wow. Sige po. So gagawa din kami dito po ng kaparaanan para makaabot ito sa kinauukulan. Para ito yung ma-actionan ako. Nalulungkot ako dito sa Mayor. Nako, yung Boracay na yan. Alam niyo ho naman siguro kung gaano natin kamahal yung islang yan mula noon hanggang ngayon. Opo.
Alam ko yan, Sir Ted, na yung concern nyo sa Boracay talaga. So sana ngayon ay magawa na ng paraan national government yan. Maayos na yung itong problema sa power supply sa Boracay. Sige po. Salamat na marami, Mayor, at makikibalita po kami. Thank you. Yes, thank you very much, Sir Ted. Hello, mabuhay po kayo. Opo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.